Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Madaling araw na at tila natutulog ang buong bayan. Tanging ang huni ng kuliglig at ang paminsang pagaspas ng hangin sa mga dahon ng punong mangga ang bumabasag sa katahimikan ng gabi. Sa ilalim ng mahinang liwanag ng mga poste sa kalsada, naglalakad si Mira bitbit ang ilang plastic bag ng pandesal at kaunting gulay mula sa palengke. Dapat ay kanina pa siya nakauwi, ngunit napatagal siya sa flower shop. May isang biglaang order ng 6 na palumpo ng bulaklak para sa isang engagement party kinabukasan at bilang siyang tagapamahala ng shop. Hindi niya kayang ipagwalang bahala iyon. Habang binabaybay niya ang pamilyar na daan pa uwi, damang-dama niya ang pagod sa kanyang katawan. Ngunit kasabay niyon ay ang kakaibang katahimikan ng gabi, isang uri ng katahimikan na tila may ibinubulong, may itinatagong lihim. Pagliko niya sa kanto malapit sa bridge, biglang napatigil si Mira. Napakurap siya at napaatras ng bahagya. Sa gitna ng kalsada, sa ilalim ng poste ng ilaw, ay may nakahandusay na lalaki, hindi gumagalaw. Isang anino ng panganib ang biglang sumagi sa kanyang isipan, ngunit mas nanaig ang kanyang pag-aalala. Diyos ko, bulalas niya habang dahan-dahang nilalapitan ang lalaki. Lumuhod siya sa tabi nito. Kita niya ang dugo sa sentido, ang mga gasgas sa braso, at ang putik na bumalot sa suot nitong itim na jacket. Bumilis ang tibok ng kanyang puso, hindi sa takot, kundi sa pagkabigla at pagkahabag. Tao po. May tao rito, sigaw niya sa kawalan, umaasang may makarinig. Ngunit alam niyang halos walang dumaraan sa daang iyon sa ganitong oras. Hinawakan niya ang braso ng lalaki at marahang nyugyug. Sir! Sir, gising po kayo, mahinang tanong niya. Dahan-dahang dumilat ang mga mata ng lalaki. Sa unang tingin ay tila wala itong maaninag. Nagkatinginan sila at sa mata nito ay bumungad ang kalituhan, pagod at takot. Anong pangalan niyo? May pamilya ba kayo dito? Sunod-sunod ang tanong ni Mira, nanginginig ang tinig sa kaba. Tahimik ang lalaki. Tila sinusubukang magsalita ngunit walang mailabas na salita. Hindi ko alam, mahina ngunit malinaw ang kanyang tugon. Tila isa iyong kumpirmasyon ng pinaghihinalaan ni Mira, amnesia. Napalunok si Mira. Nilingon niya ang paligid at humugot ng malalim na buntong hininga. Hindi niya kayang iwan ang lalaki sa ganoong kalagayan. Wala siyang alam sa kalagayan nito, ngunit mas malaki ang kasalanan kung pababayaan niya ito roon. Mabilis siyang kumilos. Tinawagan niya si Mang Roel, kapitbahay nilang tricycle driver na laging gising ng maaga. Ilang minuto lang at dumating na ito. May sugatan sa daan, Mang Roel. Pwede po ba kaming pasakay? Agad niyang tanong. Walang tanong na ibinato si Mang Roel. Tumango lamang ito at tumulong kay Mira na isakay ang lalaki. Pagdating nila sa kanilang bahay, sinalubong sila ni Tito Greg, ang nakatatandang kapatid ng kanyang yumaong ama. Matagal na itong tumira sa kanila simula nang mawala ng asawa. Mira, anong nangyayari at may kasama kang lalaki? Tanong nito agad, baka sa mukha ang pag-aalinlangan. May natagpuan akong sugatan sa daan, Tito. Wala siyang maalala, ni pangalan o kung saan siya nakatira, paliwanag niya habang itinataas ang tinig para marinig ng tiyuhin. Pinagmasdan ni Tito Greg ang lalaki mula ulo hanggang paa. Mukhang galing sa syudad. Paano kung may kaso yan? Paano kung may masama siyang record? Hindi agad nakasagot si Mira. Sa kabila ng pag-aalinlangan ng tiyuhin, tumitig siya sa mukha ng lalaki. Kahit puno ng sugat at putik, naroon pa rin ang tikas at malinis na hubog ng mukha. Hindi siya mukhang kriminal. Ngunit higit pa roon, naroon ang pagiging tao na kailangang tulungan. Kung iiwan ko siya, baka mamatay siya, sagot niya. Tumango si Tito Greg matapos ang ilang segundong katahimikan. Oo siya. Dito muna siya. Sa lumang kwarto sa likod. Pero kapag nagkaalala na siya, gusto kong makausap yan. Iyon ang simula ng kakaibang yugto sa buhay ni Mira. Araw-araw niyang inalagaan ang lalaki, pinapalitan ng benda,
pinapakain, binabantayan kapag nilalagnat. Nang tanungin niya ito kung may naaalala na, umiling lamang ito. Kaya tinawag na lang niya itong Leo, galing sa tatak ng Tiliuna, sa jacket na suot nito. Sa mga sumunod na araw, unti-unting lumambot ang tensyon sa pagitan nila. Tahimik si Leo, ngunit palaging magalang at laging tumutulong sa gawaing bahay. Madalas siyang nasa labas, tumutulong kay Tito Greg sa pagwawalis ng bakuran o pagsisibak ng kahoy. Isang gabi, habang pinapakain niya ito ng lugaw, tinukso niya ito. "Baka artista ka," natatawang sabi ni Mira. Napatingin si Leo. "Artista? O ang gwapo mo kasi. Hindi bagay dito sa bundok." Napailing si Leo pero ngumiti rin. "Baka delivery boy lang ako dati." Napangiti rin si Mira. "Hindi ka mukhang sanay sa mabigat na trabaho. Tingnan mo nga iyang mga kamay mo, malinis, walang kalyo." Sandaling katahimikan ang sumunod. Nagkatinginan sila. At sa tingin na iyon, parang may bahagyang pag-alon sa damdamin ni Mira. Isang bagay na matagal ang tahimik sa kanyang puso ang tila gumising. Kinabukasan, isinama niya si Leo sa flower shop. "Baka pwedeng tumulong ka sa pagputol ng mga stems o pag-aabot sa mga suki," alok niya. "Hindi ako sanay sa ganito pero subukan ko," sagot ni Leo, sabay ngiti. Natuwa si Mira. Habang pinagmamasdan niya si Leo na maingat na inaayos ang mga bulaklak, tila ba unti-unting may puwang itong ginagawa sa kanyang araw-araw. May kung anong katiwasayan sa presensya ni Leo, tahimik ngunit punong-puno ng kabutihang loob. Ngunit sa bawat sandaling iyon ng katahimikan at ginhawa, may aninong dumarating. Isang araw, habang pauwi na sila galing sa shop, dumaan sila sa isang tindahan. Sa kabilang kalsada, may nakaparadang itim na sasakyan. Sa loob nito, may isang lalaking nakasuot ng itim na salamin at tila nakatitig sa kanila. Hindi ito napansin ni Mira, ngunit si Leo ay napahinto at natigilan. Parang may pamilyar sa anyo ng sasakyan o sa presensya ng lalaking nasa loob. Parang may kumikirot sa kanyang sentido. Sa gabing iyon, hindi makatulog si Leo. May mga imahe sa kanyang isipan, mga mukha, ingay ng putok ng baril, paghabol sa madilim na eskinita. Ngunit lahat ay malabo. At ang pinakamasakit, hindi niya alam kung siya ang tumatakbo o siya ang humahabol. Habang tahimik ang gabi, lumingon si Leo sa maliit na bintana ng kanyang kwarto. Tila may tinig na dumadaloy sa hangin, bumubulong ng isang babala. At doon, unti-unti niyang naramdaman na ang tahimik na mundong ginagalawan niya ngayon ay maaaring mawala sa isang iglap. Sa susunod na kabanata, masisilayan natin kung paano haharapin ni Mira at Leo ang lumalapit na panganib na nagbabanta sa kanilang bagong buhay. Magiging mas mabigat ang mga suliranin habang unti-unting nabubunyag ang nakaraan ni Leo at ang mga taong nagbabantay sa kanya. Kaya abangan natin